afternoon, brethren. Artista ba yan? Na-miss ko ang church. Sa totoo lang, 2 weeks akong hindi naka-attend kasi nga gawa ng nakiusap yung amo na pasukan ko sila ng 2 Sunday. So, 2 Sunday lang naman yun. Sa susunod, tuloy-tuloy natin siguro Lord's reading. Sa tuwing dumarating yung Sunday, naalala ko sila pastor. Ako kasi yung unang nabaptize na balik-balik lang sila dito. Nandito pa rin ako. Tissues. Diyan. Tissue mo dyan. Buti prepare tayo. Dito na yung tissue. Ngayon, napakabait ng Panginoon kasi nandoon na sila, kasama na nila yung pamilya nila. At sunod-sunod na rin yung conference. Napakabuti at nakauwi silang maayos at ligtas. Nagpasalamat daw si Pastor kasi sa lahat ng mga prayers natin, nandoon na sila. Ang pinapanalangin ko lang sana, magkaroon ulit ng 120 days visa para makabalik sila dito. Meron na rin. Sa tuwing umaalis sila, nagsasabi sila na aalis na kami, Sister Erlyn, sabi niya. Hindi ko maiwasan, hindi. Kaya ang sabi niya, nagulog yung sabi. Umiyak, mabaluha. Kaya, pero umaasa pa rin ako, umaasa pa rin tayo na sana makabalik sila dito. Isama natin sa panalangin. Hindi naman kasi ganun kadali na oo nga, nandito tayo, pero yung presensya ni Pastor, hinahanap-hanap pa rin natin. And this is Amor. Pero masaya pa rin ako kasi sa loob ng siyam na araw ng pamamalagi nila sa Yerevan, pinahintulot ng Panginoon makasama ko sila. Siguro binigay niya yun dahil alam niya na sa tuwing alis sila, lagi ako nagsasabi na, Pastor, Sis Amor, mamimiss ko po kayo. Umiiyak ako palagi sa kanila. Nakasama ko po sila doon sa maliit na tinitirahan ko hanggang sa pag-flight nila. Ako po yung naghatid sa kanila. Salamat po sa Panginoon at ngayon ay patuloy na po silang gumagawa ng gawain nila doon sa Candaba. Lalo ngayon, parang nakita ko kanina ang live sa Makati, Bethany, si Pastor Jerry Nable. Minimension niya yung mga taong dumalo. Yun lang kasi yung naabutan ko kanina na nabuksan ko eh. Ngayon, itong pangatlong Sunday na to, umatin na ako kasi sinabi ko doon sa work ko na kailangan ko rin mag-church ka ako. Ito talaga yung hiniling ko na araw ng pahinga ko, kaya hindi naman na siya na humiling na pasukan ko siya ulit. Ngayon na-surprise lang ako kasi hindi ko naman sukat akalain na lagi na imbahitin niyo ako dito sa harap para magsalita ng itong mag-testimony, sabi ni Sister Masha. Maraming salamat, Sister Masha, sa pag-invite na magsabi man lang ng kaunting testimony, maiksing testimony. In the presence of our Sister May, dapat sana ay siya ang nandito sa harap. Nirelieve ko muna pansamantala. Pero it's okay. Kahit hindi man ako nakahanda, blessing pa rin ito. Amen. Amen. Babasahin ko lang ang aklat ng Psalm 59 to 16. Psalms chapter 59 verse 16. But I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble. Mga kapatid, pagising po natin sa umaga, ano ang pinakamahalagang biyaya na natatanggap natin? Buhay dahil natin. sa Panginoon. Buhay natin. Easy. Still alive. Pagtilat natin ng umaga, napakaswerte natin dahil nakita na naman natin yung liwanag.
naimulat natin yung mata natin, naigalaw natin yung braso natin, naikilos natin ang buong katawan. Yan po ay isang napakalaking biyaya na natanggap natin sa araw-araw. Sa kabila ng lahat, sa araw-araw na pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay, ito pa rin ay isang para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa araw-araw na natatanggap ko. Paggising ko sa umaga, nagpapasalamat ako, Panginoon, ginising mo na naman po ako. Isang panibagong pag-asa na naman po ang aking tatanggapin sa araw na to, sabi ko. Sa lahat ng biyaya, ang pinapanalangin ko palagi, gabayan mo ako, ikaw ang manguna sa aking trabaho. Loobin mo, Panginoon, kung ano man yung mga nararapat, ikaw ang manguna, kung ano po yung mangyayari sa araw na ito. Pinapaubaya ko sa iyo lahat ito. Yun palagi ang pinapanalangin ko. At ikaw na rin po sana ang bahala sa aking pamilya, sa mga mahal sa buhay, na kung saan ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang tama at mali, kung ano ang Testimony yan. kung ano ang iyong pagpapalang bibigay sa araw-araw. Dapat po tayong magpuri sa araw-araw sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Siya po yung ating kalakasan. Siya po yung nagbibigay ng lahat ng biyayang tinatamasa natin. Sa umaga pa lang, dapat kantahan natin siya ng pasasalamat, papuri sa lahat-lahat. Dahil siya ang nagbigay lahat ng ito. Ang lahat ng buhay natin, lahat ng biyaya. Siya rin ang tumutulong sa atin kung ano ang mga pinagdadaanan natin, kung ano mga pagsubok, kahit saan tayo mapunta, saan man tayong dako paroon, huwag tayong makalimot sa Panginoon. Ang pasasalamat kahit minuminuto ay walang katapusan. Kung ano ang iyong mga tinatamasang biyaya, dapat sana ay huwag makalimot magpasalamat. Maliit na bagay, munting bagay, malaking bagay, nandiyan ang Panginoon para sa atin. Pasalamatan natin ang kanyang mga biyayang binibigay sa atin. Ang sabi nga niya sa Revelation 3:21, Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Sabi niya, ang Panginoon ay kumakatok po sa ating pintuan. Sino man sa atin, tayo ang makarinig sa kanyang pagkatok at iyong pagbuksan, ay kayo ay magsasalo. Kaya napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Sa kabila ng lahat, ibinigay niya ang bugtong na anak para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. For God so loved the world that He gives His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Pakakatandaan po natin na ang Panginoon ay bumaba sa langit para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung sino man sa atin ang nawala ng landas, medyo nawawala ng landas, magbalik loob sa Panginoon, magpasalamat sa araw-araw, manalangin. Ang Panginoon ay handang makinig sa atin sa anumang oras. Hindi siya nag-aatubiling tumanggi kung ano man yung hiling mo sa Kanya. Mangyaring hindi man niya maibigay sa araw na yun, sa oras na yun, ang ikaw ay humiling, pero ang Panginoon ay may plano para sa atin. Amen. Hindi po ako handa sa demos na to. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon ulit na makapagsalita dito sa harapan. Gawa ng ako ay nabigla. Hindi ko alam paano sasabihin ko talaga. Bigla pa yan. Bigla talaga. Nagpapasalamat po ako dahil nakabalik na ako ng church. 2 linggo talaga akong nag-absent. Hindi ko masabi sa amo ko na, Madam, kailangan ko mag-church. Pero siyempre, nakiusap kasi siya. Kung hindi naman siya makikiusap,
Sa kabila ng lahat, nandito ako ng Sunday na dalawa. Amen. Maraming salamat. Thank you.